dumako na tayo doon sa Blue Ribbon Committee ni Rodante Marcoleta. Ano ang sabi ni Director Matibag? Possibility is kung they are not recognized as the legal Blue Ribbon Committee, of course, there's usurpation of power and functions. And also, sabi ko doon, kung hindi legitimate na Blue Ribbon Committee, they are not covered with parliamentary immunity. So ano mo pwedeng ikaso sa kanila, may ikakaso sa kanila, pwede silang kasuhan ng perjury, pwedeng kasuhan ng libel or oral defamation. Because during the committee hearing, ang state Pwedeng kasuhan ng perjury, libel. Baka pwedeng kasuhan din yan, usurpation of authority. Baka lang hindi ako 100% sigurado doon. Pero bakit? Mga nagpapanggap na sila ang otorisado na Blue Ribbon Committee ho. Pero mga boss, chipa mo sir, kailangan itong mga ito magising na sa katotohanan. Tingnan mo nga ang Pangulo. Hindi na sila nire-recognize. Sino na po ang nire-recognize bilang po acting Senate President? Win Gatchalian na po. Miski po doon sa talumpati ng ating presidente, ang sinasabi, ang talagang ina-acknowledge na po si Win Gatchalian ho, mga bossing. Yung doon po sa mga sweldo ng OSAA, ng staff ng mga senador, staff ng Senado, sino na po ang lumalagda para po sa sweldo ng mga yon? Hindi na si Alan Peter Cayetano, di ba? Nandoon na kay Win Gatchalian. Pati po yung pagtatalaga. Ang sabi nga ni Alan Peter Cayetano, mga bossing hindi nila pwedeng palitan yung Senate President kasi lalabindalawa lang sila. Which is, yun yung nangyari ho, mga bossing. Lalabindalawa lang naman talaga ho sila. No? Pero pag yung mga komite po, pwedeng palitan ho, mga kababayan, ng lalabindalawa o may quorum po. Di ba, sabi ni Arnedo Olaes, andun si Chavit, makakasuhan na naman yan pag hindi tumigil. Ito meron tayong kakapasok lang na balita. Isusunod agad natin dito. Since Senate Blue Ribbon Committee na, itong pinag-uusapan natin. Mr. Didi Dede, shoutout po sa inyo, sir. ng mga senators, they are protected with the privilege ng parliamentary immunity kasi the performance yun. But since if it's not the legitimate Blue Ribbon Committee, then anything na criminal in nature na sinabi at ginawa that is subject to prosecution or cases na pwede nila papalagutan. Kasi mga kababayan, tingnan nyo po pagkakaiba nung dalawang Senate Blue Ribbon Committee po, yung isa kulay green. Blue ribbon lang naman po ng mga Duterte yan. Yung isa, totoong Blue Ribbon Committee po, mga kababayan. Ang pagkakaiba po, Rodante Marcoleta, ang chairman nila doon, Yung abogado, doon sa Blue Ribbon Committee ni Marcoleta, siya lang po ang sumasagot. Di ba, Ma'am Princess Paris? Jonas Benavides at Ma'am Neng Gigi. Yung abogado ang mismong sumasagot doon sa mga katanungan, doon sa hiring-hiringan o Blue Ribbon Committee nung kaila Marcoleta. Samantala pong kapag ito natuloy yung Blue Ribbon Committee po, na iniimbitahan yung 18 Marites kasama si Baligod. Baliktad po yan, mga kababayan. Makikita nyo yung normal na lagi nating napapanood doon po sa mga hearing na yung mga abogado nasa likod at yung mga nasa harap po ay yung mismong magsasalita at yung mismong naka-eksperyensya kung ano yung mga pangyayari. Dito kay Rodante Marcoleta, baliktad Puro baligod lang po ang nakikita nating nagsasalita Di ba? Halos sabihin na natin na 10% magsasalita yung kampo yung mga 18 Marites. Tapos mga kababayan, karamihan na doon, puro na si Baligod. 90% na si Baligod na yung nagsasalita, mga bossing. Yun po ba yung normal? Di ba ang normal po kapag yung may mga ganyan po, ang tatanungin at ang sasagot po yung mga taong mismong naka-experience nung pangyayaring iyon. Ngayon po,
halata na niloloko tayo doon sa kampo ni Rodante Marcoleta. At puro ho, mga kababayan, pasalo lang, 'no? Alam niyo yung pasalo na, "O eto magbibigay kami ng question sa inyo, tatanungin namin kayo." Kunyari, pero paglilid lang doon sa sasagot. Unlike eto pong, totoong Blue Ribbon Committee, mga kababayan, naniniwala ako 100% ito talagang iikot ang tumbong nitong, 18 Marites na 'to. Kaya po takot na takot silang pumunta diyan, eh. 'Di ba, Sunny Reyes, gulo na destabilisasyon ang hanap. Kaya po takot na takot yang 18 Marites na pumunta ho, mga kababayan, doon sa tunay na Blue Ribbon Committee. Medyo may mga nagmamayabang pa na kesyo daw ho, mga kababayan, na, um, ano sabi nila, pupunta daw sila, pupunta pero wala naman, hindi naman nagpupunta. Oh. Takot, bakit? Kasi iba po ang mangyayaring mga tanong dun, yung mga tanong kung ano yung normal na nakikita natin sa mga investigasyon, 'di ba, Tina B? Hmm, nasaan ba yun? May hinahanap kasi ako, eh. Oh, dahil kasunod na itong topic na ito kung ano talaga yung mismong nangyayari ngayon doon sa, Ribbon Committee o yung Green Ribbon Committee nila Rodante Marcoleta. Kasi mga bossing, ngayong araw yon, ano po, naalala niyo nag-post si Mike Defensor na hindi naman po senador, siya ang nag-post at siya ang nagsabi, tuloy ang Blue Ribbon Committee. Ang gago, daig pa yata si Sherwin Gatchalian, daig pa yata si Tito Soto na mga naging Senate President. Tapos siya yung nagsasabi na tuloy daw o merong Blue Ribbon Committee daw po. Ngayon, nasaan? Sasabihin ko sa inyo kung bakit tayo na-late ngayong araw, dahil po sa kanila. Bakit? Inaabangan natin, nag-post si Defensor, mga boss Chipamo sir, na 10:00 daw po yung, sinasabi nilang Blue Ribbon Committee, pero 11:00 na po. Hanggang ngayon wala, mga kababayan. Pinaasa tayo nung mga gunggong. Kaya sabi ko, 'di ba? Sabi ko, nuknukan ng sinungaling itong mga ito. Sasabihin merong Blue Ribbon Committee, pero wala naman pala. Sabi ni Rowena Sanchez, "Morning Sir Mark sa lahat, harang pa." Oh, shout out po sa inyo, ma'am, 'no? Eh, ano po ba talaga ang nangyari diyan, mga boss chief amo, sir? Kasi nakita ko si Manang Aimee, eto na. Hmm, eto si Manang Aimee, may mga vlogger doon sa labas ho, eh, 'no? Sabi nung iba, "Bakit, gano'n? Yung mga vlogger na nasa labas at sumusuporta kila Duterte, eh, puro mga yagit daw ho." Hindi na ako sumagot, ayokong magkasala baka sabihin, "Grabe naman ito,